Bigyan mo siya ng Oo. ano, pagkakataon. Bigay pa nga siya ng pagkakataon. Kaya Okay. Sige, bago tayo, habang hinihintay yung mga kapatiran natin, tayo muna magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Muli sa umagang ito sa aklat ng Mateo, chapter 7. Tuloy natin yung binabasa natin doon. Tapos na tayo sa paghapil sa kapwa, humingi, humanap, kumatok, ang makipot na pintuan, sa gawa makikilala. Dito na tayo sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Hindi ko kayo kilala, ang pamagat niya. Hanggang 28 ang kapangyarihan ni Jesus. Tapusin na natin nawa ngayon sa umagang ito. Itong Matthew chapter 7. Okay? Matthew chapter 7 verses 7 to 21. Sabi ron, hindi ko kayo kilala. Okay, tayo muna mag-pray bago ang lahat. Tayo magmanalangin sa umagang ito. Lord, salamat po sa buhay at kalakasan na yung binigay sa amin. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus, sa iyong pagpapalang buhay. At help us, Lord. Tulungan mo kami sa aming pagbabasa, Panginoon, na nawa ang iyong mensahe malinaw na aming maunawaan at tumimo sa aming puso pag magamit namin habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. At I love you, Lord. Mahal ka namin, Panginoon. Hindi man dahil ng pag-ibig mo, pero mahal ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang lumikha sa amin. Dahil ikaw ang aming Panginoon, Diyos, hari ng aming buhay, nagbigay ng pagkakataon para ituring kaming anak, Panginoon. Salamat po, purihin ka, napakabuti mong Diyos na aming pinararangalan. Patnubayan mo kami sa umagang ito at gabayan ang aming mga kapatiran na wala pa, Panginoon. Iadya mo kanilang pangiyapa upang sama-sama kaming makinig, sumumbat, magpuri sa iyong dakilang ngalan sa araw na ito. Purihin ka lahat ng ito yung aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo magbasa sa aklat ng Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Okay? Hindi ko kayo kilala. Okay, sabi rito, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa aking Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan, purihin ng Panginoon. Yun, sabi ron, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao na nakakatawag sa ating Panginoon, Jesus ng Panginoon. Kasi maraming tao talaga na talagang kilala ang ating Panginoong Jesus. Lala, siyempre, pag lalabas ka dyan sa labas ng church, sa labas ng ating tahanan, kahit sinong tao ang kausapin mo, halos lahat kilala yan ang ating Panginoong Jesus, si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus yung napako sa krus at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Kilala ng lahat yan, alam nila yan. Pero sabi rito, bakit kilala ng mga tao, ng karamihang tao, ang ating Panginoon, hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ng langit. Pero, sino ang papasok sa kaharian ng langit? Kung hindi lahat ang na kumikilala, sino nga ba sa mga kumikilala? Kasi, pag sinabi mong hindi lahat, meron din namang mga papasok sa langit na kumikilala sa Kanya. Okay? Kaya sa lahat na kumikilala sa Kanya, meron din makakapasok doon sa langit. At yun ang tanong, sino nga ba ang mga makakapasok sa langit? Sabi rito, kung di ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, maraming tao ang kumikilala sa Diyos o sa ating Panginoong Hesus, pero hindi lahat ng taong kumikilala na yun ay gumagawa ng kanyang kalooban. Okay? Hindi gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. Pero ano nga ba ang kalooban ng Ama na nasa langit? Yun yung magandang tanong na dapat natin matuklasan. Kung kaya lang tatanungin, ano ba
nasa langit. Okay? Para pagdating sa araw ng paghuhukom, sabi rito sa 22, marami ang magsasabi sa aking Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo gumawa ng mga himala sa inyong pangalan, para hindi na natin sisisihin si Jesus pagdating ng panahon na yun. Okay? Ano nga ba ang kalooban ng ating Ama na nasa langit? Amen? Yun yung bagay na dapat nating malaman sa ating buhay. Kasi may mga taong, ulitin ko lang, maraming tao halos kilala. Lalo na dito sa Pilipinas, halos lahat kilala na si Jesus eh. Lalo na ngayong mahal na araw na tinatawag. Pinapalabas sa TV yung istorya ni Jesus na Nazareno. Kaya alam ng tao lahat yan na yung ating Panginoong Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pero kahit ganoon, alam ng lahat ng tao yan, hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat mapupunta sa langit. At yun ang isang bagay na nakalulungkot isipin. Kilala mo si Jesus, pero hindi ka pala pupunta sa langit. Bakit kaya? Kasi hindi mo sinunod yung kalooban ng aking Ama na nasa langit, sabi rito. Kung iisipin natin itong tanong na namin rito, at kung aaralin natin yung nakalagay dito, yung tinutukoy dito nga, mga, sa totoo lang, mga talagang kilala nila si Jesus. Kasi sabi rito sa 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? So, ibig sabihin, mga ngaral ito, na talagang nagsishare ng good news, ng mabuting balita. At hindi lang sila basta nagsishare. Sa verse 22, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng himala sa inyong pangalan. Nakakagawa sila ng mga hindi pangkaraniwang bagay. May mga gift. Amen? May mga gift sila na binigay ng Diyos sa kanila para gamitin para sa karangalan ng Diyos. Okay? Pero sabi rito, hindi lahat sila ay aakit sa langit. Amen? Kung tatanungin natin ating mga sarili, nakapagpagaling ba tayo ng may sakit? Maaari, siguro yung iba. Nakapag-share tayo ng mabuting balita? Maaari din. Kasi nag-share tayo sa ating mahal sa buhay, sa ating kaibigan, mahal ka ni Jesus. Pero hindi yun access para tayo maligtas. Pero kasama yan sa mga tungkulin natin bilang anak ng Diyos. O bilang mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Kasi ang kalooban ng Ama sa totoo lang, ito yung pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Brother Nero, kaya bang 2 Corinthians 5:17. Ba't dito wala, Brother Nero, sa harap? Wala yung 2 Corinthians 5:17. Yan. Sabi nito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Ama, yung maging bago yung buhay natin. At magiging bago lang yan kapag nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus. Bakit kaya? Magiging bago yan pag nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus. Sino yung nakakaalam? Okay? Kapag kasi nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus, pinapadala ng Ama yung banal na Espiritu sa ating mga buhay. At ayun yung magiging dahilan para tayo makapagbagong buhay. Kasi sa ating mga sariling lakas at kakayahan, hindi natin kayang magbago. Tama po ba? Kapag nag-decision ka ngayon na ikaw ay magbabago, sigurado yan, palpak yan, sabla yan. Lalo kung ikaw ang gagawa niyan sa sarili mo. Kasi paglabas mo pa lang dyan, puro kasamaan na yung bubungad sa iyo, maaaring matukso ka na naman. Okay? Pero kapag ang banal na Espiritu ay natanggap mo sa iyong buhay, yun yung magiging guide natin. Ito yung magtuturo sa atin o magtutulak ng mga bagay na dapat natin gawin. Kaya sabi ng isang bahagi ng kasulatan, itatatak ko sa inyong puso ang kautusan. Hindi na kailangan turuan pa kayo. Deuteronomy yan tayo, Brother Nero, itatatak yun. Hanapin natin. Kaya bang hanapin, Brother Nero? Iuukit pala, iuukit. Mali isusulat.
Hindi natin makita yung tamang term word. Hanapin ko lang. Hindi. Isusulat. Doon ko kita. Kaya mo ba hanapin, Brother Miron? Kautusan. Wait lang tayo, saglit lang. Ha? Ito? Hindi, kautusan. Sa Hebreo, meron din yun eh. Ang dami ah. Ito. Yan. Yan. Ganito, Hebreo 8:10. Ganito ang gagawin kong, wala dito talaga ngayon. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim pala yung term word na ginamit. Pero isusulat sa ibang lingwahe. Okay? Ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. May 11 pa ba yan? Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Namatay. Nilang lahat. Wala na ulit, namatay. Okay, no signal. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Yun. Ito yung banal na spirito na tinutukoy sa talatang ito na papasa ating mga puso kung paano natin masusunod ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Amen? Kasi kung tayo natanungin, hindi natin alam ang kalooban ng ating Ama na nasa langit at hindi natin kayang gawin yon sa ating mga buhay. Pero sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus, ipapadala ng Ama yung banal na Espiritu sa atin upang tulungan tayong gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Hebreo 8:11 at sa Deuteronomy yung supporting verse niyan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon kasi mauuhaw ka na sa ating Panginoong Hesus at hahanapin mo yung kanyang kalooban. Okay? Igagay ka niya. Sa totoo, ang unang bagay na gagawin niya sa iyo, itutulak ka niya sa mga bagay na espiritual. Kaya, minsan, makuha ka pumunta ng church, magkakaroon ka ng desirement magbasa ng Bible, matututo kang manalangin ng tama. Ano yung simple prayer na tinuro natin ng Sunday? Yung tatlong bagay na simple at napakadaling bigkasin at napaka-epektibong bagay na dapat natin gawin. Ano yung una? Thank you, Lord. Pangalawa? Help me, Lord. Pangatlo? I love you, Lord. Kaya kapag tayo hirap sa pananalangin, minsan pagod tayo, hindi na natin alam yung mga bagay na dapat nating sambitin di ba? Yung Holy Spirit kasi ang magsasambit nun sa atin, yung mga bagay na hindi kaya nating sambitin sa pananalangin. Pero tinuturuan tayo ng Diyos ng mga simpleng panalangin. Ano yun? Una, thank you, Lord. Sabihin lang natin, Lord, thank you sa lahat ng bagay na ibigay sa akin. Huwag kasi tayong sinilang sa daigdig na ito. Lahat ng meron tayo sa Diyos, pasalamatan natin ang Diyos. At hingin natin yung tulong niya. Lord, help me. Help me, Lord, sa lahat ng bagay na kailangan ko gawin, lalo na yung kalooban mo na hindi ko alam o hindi ko magawa-gawa. Lord, help me sa lahat ng bagay na yan. At Lord, I love you. Dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na maging anak mo. I love you, Lord. Okay? Kaya, thank you, Lord. Help me, Lord. I love you, Lord. Simple prayer. 3 simple prayers na kailangan natin gawin para masigit na ma-develop yung ating relasyon sa Diyos at tapusin natin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan. Kaya sa mga beginners sa prayer at matatagal na, pwede natin gawin yon. Yung tatlong panalangin na yon. Okay? Kaya tandaan natin yan. At ang kalooban
tayo sa ating Panginoong Hesus upang pumasa atin yung Holy Spirit na tutupad sa pangako. Okay? Ito kasi yung katuparan ng pangako ng Diyos, yung banal na Espiritu, na titira sa ating puso. Ito yung magiging dahilan ng pagiging born again natin. Pagbabago ng ating buhay, pagbabago ng ating pag-iisip, pagbabago ng ating puso. Kaya sabi ron, hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Kasi mag-uusap ang banal na Espiritu sa iyo, ang unang bagay na gagawin yan, i-guide ka niya sa espiritual. Gagamit yan ng tao para sa iyo, at yung tao naman yun, share si Jesus Christ sa iyo, at ikaw naman, pag narinig mo, ang pangangaral na yun, pag-share na yun, magkakaroon ka ng discernment na hanapin o tuklasin o kilalanin ang Diyos. Walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Kaya sabi rito, hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Kasi magkakaroon ka ng discernment sa iyong puso na talagang hanapin at higit na makilala ang ating Panginoong Hesus. Tama, patotoo ko lang nung ako'y yung tinanggap ko ang ating Panginoon, nagkaroon talaga ako ng discernment magbasa ng banal na kasulatan. Kahit na madilim. Ang ilaw ko lang yung, kasi nung time na yun, naninigarilyo pa nga ako nun eh. May lighter ako, may flashlight. Pero binabasa ko yung Bible sa madilim kasi nahihiya ako makita ng tao. Kaya dahil doon, binasa ko yung Bible at talagang nararamdaman ko parang kausap ko talaga ang Panginoon. Harap-harapan. At habang ako'y nagbabasa, di ko alam mamalayan yung luha ko pala. Tumutulo na humahabulgol kasi para akong talagang kinakausap niya ng face to face ng mga sandaling iyon. At walang time na pinalalampas ko talaga, kaya natapos ko yung Bible talaga eh. Dinubos ko talaga siya. Mula Matthew to Revelation, pagkatapos ko nun, John, una-muna book of John, binasa ko, tapos pumunta ako sa Genesis to Revelation, binasa ko siya. Tapos paulit-ulit. At nagkaroon talaga ako ng discernment, tapusin siya. Wala akong ibang nais kundi tuklasin ang ating Panginoon. Gusto kitang makilala, Lord. Kaya tulungan mo ako makilala kita sa pamamagitan ng pagbabasa ko. Kaya nagkaroon ako ng pagnanasa, uhaw sa pagbabasa ng Bible. Dahil sa banal na Espiritu na tinanggap ko sa ating pa. At unti-unti yung buhay ko, binago niya. Yung mga bisyo ko, natanggal ko na siya. Hindi ako gumawa. Kasi kapag sinabi ko, hindi na ako maninigarilyo, mga 2 linggo lang, babalik na naman ako sa maninigarilyo. Pinakamatagal na yung 2 linggo. Pero nung time na napagod na ako, Lord, hindi ko na talaga kaya, hindi pwedeng ganito habang panahon. Nag-pray ako marunod sa Panginoon. At tinubulan ko ng Diyos, gumawa siya ng mga bagay na mahiwaga sa buhay ko. Siya mismo ang gumawa. Kasi yung pag-take ko ng sigarilyo, kala ko may sakit ako. Nung didilim yung paningin ko, hindi ko alam kung bakit. Nakahatok yung buong katawan ko. Tapos kapag maghahanap buhay naman ako, hindi naman ako nahihilo, malakas naman ako. Tuwing maninigarilyo lang ako, kaya na-experience ko yun, nagpuri ako sa Lord, salamat. Alam ko, tinugon mo na ako. Kaya yung time na yun, hindi na ako naninigarilyo. Kasi tuwing maninigarilyo ko, nandidilim paningin ko eh. At nakakatok yung buong katawan ko. Kaya nagpuri ako sa Diyos. Kaya salamat sa Kanya. Kaya yun yung kapangyarihan ng banal na Espiritu pagka pumasa atin. Yung discernment, yung tuklasin, yung buhay ng Diyos, ilalanin ng Diyos, ay talaga yan ang una mong mararamdaman. Kaya ang kalooban ng ating Ama na nasa langit na tinutukoy dito sa Matthew chapter 7, ito yung pakikipag sa ating Panginoong Hesus. Kasi yung Holy Spirit ang tatak. Sabi rito, tatak. Sige, brother, hanapin natin. Tatak na makikita na tayo hihirangin pagdating ng panahon. Hihirangin na lang. Ang daming, 63, lumabas eh. Zero ah. Kaya ba hanapin ni Ron? First Corinthians ba yun? Ito, Ephesians 4:30. Episode, chapter 4, verse 30.
Yan. Yan. Sabi rito, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Okay? Tama po ba? Ano ibig sabihin niyan? At ang kaugnayan niya sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, ang kalooban ng Ama na nasa langit? Ang makipag-isa sa ating Panginoong Hesus. At ipagkaloob ng Ama, pag nakipag-isa ka kasi, nagsuko ka ng buhay mo kay Jesus, kaya dapat totoo yun. Okay? Para ipadala ng Ama ang kanyang banal na Espiritu sa ating puso. At yun yung magiging dahilan ng pagbabagong buhay natin, pagiging born again. At ang sabi rito, hindi lahat ng ito, sige, balik mo na sa Ephesians 4:30, Brother Nero. At huwag na ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Espiritu Santo ng Diyos, kasi ang Diyos natin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Isa siya na may tatlong personalidad. At ang tungkulin ng banal na Espiritu, yung baguhin yung ating buhay. Yun yung tungkulin niya. Kaya ipapadala ng Ama yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na tinanggap natin sa ating mga buhay na sinukuhaan natin dahil sa nahugasan niya yung ating kasalanan sa cross, itong mahal na araw, sineselebrate. At pag nangyari yun, sinuko mo yung buhay mo kay Jesus Christ, yung Ama na makapangyarihan sa lahat, ipapadala yan sa atin upang baguhin yung ating buhay. Kanina sa Hebreo, isusulat ng Diyos yung kanyang kautusan sa ating puso. Yung Holy Spirit yun. Hindi ka na kailangan turuan. Siya ang gagawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Yung Holy Spirit na nasa iyo. Kasi kapag ikaw ang gumawa ng mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo magagawa yun. Imposible yun. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magagawa mo yun. Okay? At ang sabi diyan, kapag nasa iyo ang Holy Spirit, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So, ibig sabihin, pag tayo nawala sa mundong ito, ang kailangan makita sa ating puso yung Holy Spirit para tayo maka-enter sa buhay na walang hanggan. Okay? Tama po ba? Ang tatak na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw o pagdating ng tamang panahon. Okay? Pagdating ng paghuhukom na tinatawag. Hindi tayo makakapasok sa langit pag wala yung Holy Spirit sa ating puso. Pag hindi tayo na born again sa puso at isip ng Diyos. Iyon yung sinasabi niya in John chapter 3 verse 3. Unless man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Maliban ang isang taong ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, paano ka ba ipapanganak ng muli? Yun yung tanong. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo kay Kristo upang ipadala ang banal na Espiritu sa iyo upang hugasan at itatak yung kautusan na hindi mo magawa sa iyong buhay. Ay, sa pamamagitan ng Holy Spirit, magiging bago ang ating buhay. Mare-renew. Yun yung sinasabi din ng 1 Peter 2:9. Mga lahing pinili, grupo ng mahalagang pari, isang bansang nakalaan upang magpahayag ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Mga bayang pag-aari ng Diyos na hinango sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Okay? Ito yung mga eklesiya na tinawag na nilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Yun yung Holy Spirit na tinanggap natin sa pamamagitan ng pagsuko ng buhay natin sa ating Panginoong Hesus na dapat natin malaman. Amen po ba? Nakuha po ba ng konti? O medyo malalim pa rin? Amen? Yung kalooban ng Ama, ulitin ko lang, ito yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus. Paano tayo magkipag-isa sa ating Panginoong Hesus? Kailangan natin isuko yung ating buhay sa Kanya. Dapat totoo. Hingin natin ng tawad yung ating mga kasalanan at tanggapin natin siya bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay. Di ba pag may nag-share sa atin ng salita ng Diyos, sinare sa atin si Jesus, nalaman natin na tayo makasalanan. Dahil sa pagkamatay ni Jesus sa cross, na-realize mo na kailangan ko palang ibigay yung buhay ko sa Kanya. Yun yung time na yun. Ama, Panginoong Hesus, tinatanggap ko sa aking puso bilang sariling tagapagligtas. Kaya may mga likod ng Diyos na pinapaganon tayo kapag sinisiran tayo, pinapatanggap tayo sa Panginoong Hesus. Kasi yun yung key para ma-receive natin yung Holy Spirit as ipag-pray tayo ng pastor. Diba? Sabihin, sundan mo ako. Sino naka-experience ng ganyan? Sabihin mo, sasabihin ko, Ama, sa pangalan ni Jesus,
Di ba? Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, tinatanggap ko sa aking puso. Tapos pagkatapos mong gawin yun, ipapre-pray ka yan. Para ma-receive mo yung Holy Spirit. At kung totoo yung ginawa mo, talagang papasa iyo yung Holy Spirit. At sa oras na yun, may mga bagay na mangyayari sa iyo. Pag-uwi mo ng bahay, parang maiisip mo na palagi si Jesus. Parang gusto mo na siya palaging makita, lagi kang pupunta sa church. Ano ba, gusto mong makita yung mga kapatiran mo, excited ka. Sino ang ka-experience ng gano'n? Yan, dapat experience natin yun. Parang gusto mo yung gawain. Gusto mo lagi kumaahoy ng papuri. Tama mo ba? Yan yung conviction ng Holy Spirit. At ang kailangan lang natin gawin, pakinggan yun. Pag lagi mo pinakikinggan yun, mas higit mong makikilala si Jesus. Okay? At doon simula, unti-unti, minsan gradual, minsan instant. Meron mga tao na once lang na tinanggap niya si Jesus, instant pagbabago agad. Kagaya ni Pablo. Di ba? Noong time na nakilala ni Pablo si Jesus Christ, sino ba Panginoon? Tapos si Jesus na yung lusig, nabulag siya. Tatlong araw, dinala siya ng Diyos sa paraiso. At doon, pinakita sa kanyang lahat, tinuruan siya ni Jesus. At nakita niya, totoo pala ito, yung mga pinangangaral ng mga disipulo nila Peter, totoo pala. Kaya naniwala si Pablo, kaya nung gumaling na si Pablo, buong tapang niya ng pinangangaral si Jesus, instant. Tama? Ganon din tayo. Pero minsan naman gradual, unti-unti. Minsan, parang nalalamig ka palang magpuri kasi yun yung talent po, umawit. Parang gusto ko lang pumunta sa church, parang karis na akong mag-lead ng song lead, di ba? Minsan, nagpe-pray na din ako, parang gusto ko lang, pinag-aanda. Ako ganon ako eh. Nung tinanggap ko talaga ng buong buo si Jesus Christ sa buhay ko, ina-advance ko na yung kaalaman ko. Sabi ko, minsan darating ang araw, hindi ako makakataas, maglilid ako ng opening prayer. Kaya pinag-practice ko na siya. Lord, tulungan mo ako mag-pray. Pinag-practice ko na siya, malayo ko lang, hindi pa ako ina-assign. Pinag-practice ko na sarili ko. Lord, tulungan mo ako mag-pray para kapag ako ina-assign, naka-ready na ako. Kaya kapag pinatayo ko nung panahon na yun, naka-ready na ako. Alam ko na yung gagawin ko. Kasi malayo pa lang, na-imagine ko lang na ako na yung nasa kalagayan ng opening prayer, naglilid ng offering, naglilid ng closing prayer, nagsusungling, minsan nagpipraise, minsan nagkaroon ako ng pangita, hindi ko alam kung palaginit o pangitain. Nakatayo ako sa maraming tao, parang nagsasalita ako, pero hindi ko naririnig ko ano yung sinasabi ko. Akala ko nung una, tatakbo ako ng politika. Kasi kagawad yung kapatid ko eh. At saka nung bata ako, medyo kilala din ako sa lugar namin. Kung baga tatakbo ka ng noon kasi gusto ko patakbuhin ng SK chairman noon eh, ng organisasyon namin noong panahon eh, ng kabataan ko eh. Kaya naiisip ko parang magpupolitika yata ako, pero hindi pala. Pagpapastor pala yun. Kaya ito pala yun, yung pangitain ko. Kaya ito ako ngayon sa harap nyo na share ng word of God. Ito pala, kaya namuri ako sa Panginoon. Kaya yun, ganun yung mga na-experience ko noon. Ina-advance ko na yung pag-iisip ko para pagdating ng panahon na ako naman yung dyan, alam ko na yung gagawin ko. Pero alam ko yung Holy Spirit yung nagtuturo nun. Kasi kung ako lang, hindi ko maiisip yun. Hindi ko kaya maging mabuti. Mahihain ako eh. Tsaka hindi ako marunong magsalita noon. Hindi ko kaya magsalita. Kaya salamat sa Panginoon nung tinanggap ko talaga si Jesus, unti-unti, binigyan niya ako ng kakayanang gawin yung mga bagay na dapat kong gawin bilang lingkod niya din. At ganoon din kayo. Kapag tinanggap niyo si Jesus Christ sa buhay niyo, na totoo, talaga yung Holy Spirit kukundi kayo, magkakaroon kayo ng discernment. Magbasa ng Bible, mag-pray, umawit, yan. At magiging advance ka mag-isip. Ganun yung kayang gawin ng banal na Espiritu sa atin. At ang pinakamaganda dyan, sabi rito, siya ang katibayan na itutubusin pagdating ng panahon. Ligtas ka na kapag nakipag-isa ka sa ating Panginoong Hesus. At kapag yung Holy Spirit nasa sayo, walang pwedeng gumalaw sayo. At sabi ng itong bahagi ng kasulatan, walang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Ang kahirapan, ang paghuhukom, ang mga anghel, o kahit anong bagay, wala. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit. Amin po ba? Kaya napakahalaga niya. Kaya sabi nito, huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin ng huwag mong saktan, huwag mong hindi siya pakinggan. Kasi, ang Holy Spirit may feelings din yan. Personalidad yan. Third person ng Trinity. Tandaan natin yan. Ang Diyos natin ay isa na binubuo ng tatlong personalidad. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.
Kaya ang Diyos Espiritu Santo, may pakiramdam yan. At ang sabi rito, huwag ninyong saktan, may kalooban siya. At ang kalooban niya, yung hindi niyo siya pinakikinggan. Yan. Kaya huwag natin siyang hindi pakikinggan. Kapag may sinabi sa iyo ang banal na Espiritu, sundin natin yun sa ating mga buhay. Okay? Kaya tandaan natin yan. Kasi nasasaktan siya. Kapag ka sinabing huwag ninyong saktan, so ibig sabihin nasasaktan siya. Amen po ba? Bakit? Ano ba yung katangian ng Diyos? Siya ay mapalibuguhin. Exodus chapter 20. Ang Diyos natin ay mapalibuguhin. At ang Holy Spirit mapalibuguhin na si Diyos yan eh. Isa yan sa Diyos eh. Tama po ba? Kaya kung ano ang katangian ng Diyos Ama, katangian niya rin yun. Katangian din Jesus yun. Tama po ba? Kasi siya ay Diyos. Isang Diyos na merong kalooban na nasasaktan din. Kaya huwag natin pighatiin ang Holy Spirit. Saktan ang kalooban niya. Pag sakit, yung hindi siya pakikinggan. Yung gagawin natin yung mga bagay na hindi niya kalooban. Kaya ayun yung magiging dahilan na hindi tayo mapupunta sa buhay na walang hanggan. Na sinasabi ng Matthew 7:21, Brother Neron. Matthew 7:21. Yeah. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban sa pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus upang ipadala yung banal na Espiritu sa atin upang maging tatak na kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kasi yung tatak, yung Holy Spirit, yung dapat makita sa iyo para umakyat ka sa buhay na walang hanggan. Tama po ba? Hindi ka makakapunta sa langit pag hindi mo sinunod yung kalooban ng Ama. Ngayon, ano sabi sa Ephesians 4:30? Ano yung tatak na dapat makita sa iyo? Yung Holy Spirit na nasa puso mo. Ayun yung kalooban ng Ama. Yung tumira yung Holy Spirit at maging eklesiya tayo, maging born again tayo sa puso't isip ng Diyos upang maging bago tayo at maging kalarawan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Hindi yung mga literal na gawa natin yung dapat natin baguhin kasi hindi natin kayang baguhin yun. Ang magbabago dyan yung Holy Spirit na tatanggapin natin sa ating buhay. Kaya tayo na kakaroon ng bunga pagpipigil sa sarili. Tama ba ba? Dati hindi ka kaya magpigil eh. Pagka nasaktan ka, mumura yung nakasakit sa iyo. Ngayon hindi mo na kaya. Magagalit ang Diyos. Hindi mo na masambit. Tama ba? Pinipigilan ka na ng Holy Spirit na nasa sa iyo. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Yun yung pagbabago na hindi mo kayang gawin noong una. Pero dahil tinanggap mo si Jesus, nagsuko ka ng buhay mo sa Kanya, nagkaroon ka na ng banal na pagkatakot sa Kanya. Bakit? Kasi yung Holy Spirit nasa iyo na. Tinuturuan ka niyang matakot kay Jesus. Tama ba? Kasi Diyos yun eh. Kapatid, anak, si Jesus yung nakaharap, kasama mo lang ngayon, nasa sayo na. Huwag ka na magsalita lang hindi maganda. Tama ba ba? Kaya meron ka lang bunga. Galatians 5:22, Brother Neron. Galatians chapter 5. Pag nasa atin ang banal na Espiritu, may bunga yan. Galatians chapter 5, verse 20-22. Subalit ang bunga ng Espiritu pag-ibig. Tama ba? Natutukan na ang umibig sa kapwa mo. Tama? Ng Espiritu ay pag-ibig. At kagalakan kahit kami, wala kang pera, masaya ka pa rin. Tama ba? Kapayapaan, panatag ka, kahit may karamdaman ka, okay lang kasi ligtas na ako eh. Tama ba? At tagal ko na kukunin ni Lord. Si Pablo nga eh. Tama, gusto ko na mapatay kasi kukunin ko na yung karangalan ko. Kaya lang tumingin sa mga iglesia. Alam ko, kawawa naman pala ito kapag nawala ako. Lord, gusto ko na rin mabuhay para sa kanila. Kaya pagmamahal sa kapwa na lang, iniisip ni Pablo. Dahil mahal niya ang Diyos, Lord, gusto ko lang pumunta sa iyo eh. To die is gain, sabi niya gano'n. At makukuha ko na yung karangalan ko bilang lingkod. Pero nung nakita niya yung iglesia, Lord, may utos ka pala pagmamahal sa kapwa. Lord, kapag nawala ako, wala pong tuturo sa kanila. Hindi sila maliligtas. Kaya Lord, gusto ko na rin mabuhay para turuan sila. Nagkaroon siya ng habag sa kanyang mga kapatiran. Kaya nagkaroon siya ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan. Kita mo yung hirap ni Pablo. At tayo rin naman nahihirapan. Pero kahit tayo nahihirapan, nagtsatsaga tayo maglingkuran ng Diyos. Sino rin yung nagtsatsaga maglingkod sa Diyos? Amen. Dapat tayo lahat. Sino yung nagtsatsaga kahit hirap-hirap, pupunta sa church. Sa bawat gawain. Alam mo, meron dapat tayo yan.
Kabaitan, no? Mabait na rin tayo ngayon. Nakakaisip na rin tayo ng mga bagay na mabubuti. Tama? Nakakapagpusa na tayo. Kasi yung pagpupusa, kabaitan yan. Meron ka ng, parang nakakaunawa ka na. Okay, ng mga bagay na dapat mong gawin. Pag may si kapatid, kailangan pala nito. Meron ka ng pusang loob. Mabuti na yung naisip. Para makikita mo na yung mga bagay na ikabubuti ng kapwa mo. Okay? Kabutihan. Sabay ang kabutihan, kabaitan, parang pareho lang. No? Pero magkaiba yan, sa totoo lang. Pero pareho lang gawain. Katapatan, nagiging tapat na rin tayo. Okay? Bagamat minsan, nagkakamali pa rin, pero Lord, sorry, alam na natin na, Lord, sorry po. At nababago mo na yun. At mas ginagawa mo lang tapat yung sarili mo sa totoo lang. Amen? At yung mga bagay na hindi mo gustong gawin, na malaya mo lang nahihiling sa Diyos at nahihingi ng tawad sa Kanya. Okay? Kasi hanggang nasa mundo tayo, sa totoo lang, hindi tayo magiging perfecto sa totoo lang. Pero dahil nasa yung Holy Spirit, tinuturuan ka niya laging magbalik sa Diyos at gawin yung mga bagay na nararapat. Okay? Hindi na issue kasi sa Diyos yung nakaraan. Ang issue sa Diyos yung ngayon. Amen? At yung mga bagay na gagawin niya pa sa buhay mo. Amen? Ano ba, Brother Miron? Wala na ba? Kahinahuna niya, mahinahong ka na rin. Dati bubnutin. Bagaman paminsan-minsan, ganun pa rin tayo, pero hindi na nananatili sa ganun. Amen? Madaling magalit, yan. Madaling mapikon. Magaling magtampo. Kaya isang bahagi ng kasulatan, alisin na ninyo ang galing po at sama ng loob. Hindi ko kayo mapakain ng karne. Bakit? Kasi nandiyan pa rin yung galing po at sama ng loob. Hanggang ngayon, gatas pa rin ang ibinibigay ko sa inyo, sabi ni Pablo. Hindi nyo pa kaya yung matitigas. Okay? Pero hindi na ngayon. Kasi bakit? Mahinahon ka na. Nag-iisip ka na muna bago ka magalit. At pagpipigil sa sarili, yan na. Walang patas laban sa mga ito. Sabi nito, 24. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo. Tama po ba? Ano yung kalooban ng Ama? Makipag-isa kay Kristo para magkaroon ng Holy Spirit at magkaroon ng bunga ng Banal na Espiritu. Tama ba? Rated ba yung kanina sa Matthew 21? Tama mo, di ba? Pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang makasariling pagkatao kasi hindi ka lang ngayon makasarili. Nag-iisip ka lang ngayon, kanino una? Sa Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Alin kalooban ng Diyos? Yung makipag-isa sa Kanya, marin yung isip mo, tumira ang Holy Spirit at magawa mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Ano yun? Yung marin kay kapwa mo. Tama ba? Tama ba ba? Kasi ang lagi tinuturo ni Jesus Christ, intindihin lang natin palagi, mahalin mo yung kaaway. Tama ba ba? Paglingkuran mo yung kapwa, gutom. Tama ba? Lahat na yan. Yun yung isip ni Kristo. At kapag tinanggap mo si Kristo, yun na rin ang magiging isip mo. Kung hindi ganun ang isip mo, baka hindi mo ba siya tinanggap? Tama ba ba? Paano magiging ganun ang isip natin? Dahil yun sa Holy Spirit na binigay niya sa atin na dahilan ng pagtanggap natin sa Kanya. Amin po ba? Kaya natin mag-isa ka lang kay Kristo. Hindi na makasarili yung sariling pagkatao. At pinatay na ng mga taong na ipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao pati ng mga masasamang hilig na ito. Okay? Punta ka naman sa pita ng laman. 19, Brother Neron. 19. Sige pa, taas mo. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Ano ba? 20. Pagsamba sa Diyos, ang pambukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagagalit, kasakiman, at pagkakampi-kampi, pagkakabahagi. Meron ba tayong ganyan ngayon? Meron pa. Pero, nare-realize na natin. Tama mo ba? Kinukumbit tayo Holy Spirit, nagbabalik tayo sa ating Panginoong Jesus, humihingi tayo ng tawad. Tama mo ba? Kasi nasa mundo pa tayo. Pero hindi na tayo nagpapaalipin dyan. At madali na natin yan hinihiling kay Jesus. Natatanggap na may humility na tayo. Tama mo ba? At dahil doon napapangalagaan tayo ng Holy Spirit upang magbalik loob kay Jesus. Tama ba? Pero kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, nasa iyo talaga yan. At hindi mo wala-wala sa iyo. Tama ba? At hindi mo ihihingi ng tawad yan sa Diyos. At natutuwa ka pa yan. Tama ba?
Sabi ng Roma, at natutuwa pa na ang iba ay gumagawa ng mga ito. Ayun yung buhay natin noon. Sa Roma chapter 1:23. Sabi doon, natutuwa ka ba kapag ka nahihikayag mo pa yung iba na gumagawa rin ng kasamaan na ginagawa mo? Sabi ron. Pero ngayon hindi na kasi may Holy Spirit na. Dati, himpitan lang naman, okay lang sa iyo yan. Pagkaingit, paglalasing, kalasuhan. At iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa nito ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi maliligtas. Bakit? Bakit hindi maliligtas? Wala yung Holy Spirit na nagbago sa iyo upang mawala yung mga katangian na yan. Tama ba ba? Kasi yung Holy Spirit, sabi ng Ephesians, tatak na katibayan na tayo hihirangin. Ito yung katibayan ng pagbabagong buhay. Pagiging born again. Yung Holy Spirit na yun. Tama ba ba? Kaya yung related niya sa Matthew 7:21. Okay? Balik na tayo sa 7:21, Brother Miron. Ang bilis ng oras natin. Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kung hindi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, yung pakikipag-isa kay Kristo. 22, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa aking Panginoon, hindi po ba kami? Biruin mo yun, ha? Sasabihin mo yun kay Jesus. Nagpahayag na may saan mula sa Diyos, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan, sa sarili niyang kakayahan, lakas, kaunawaan, ginawa niya yung mabuti. Okay? Dapat, ginagawa natin yung mabuti, hindi tayo ang gagawa. Dapat yung Holy Spirit na naghahari sa atin. Tama po ba? Kasi tayo, alam din natin yung mabuti eh. Bakit? Nakakain sa iba't adan ng bunga ng punong kahoy na bibigay kaalaman sa mabuti at masama. Kaya alam natin yung mabuti. Kaya lang, sarili natin kaisipan yon. Ang dapat natin ginagawa ngayon, yung kaisipan ng banal na Espiritu na tinanggap natin sa ating mga buhay, at yun yung mabuti na dapat natin gawin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa binatang mayaman, sabi ng binatang mayaman sa kanya, mabuting guro. Paano ako makakakit sa langit? Sabi ni Jesus Christ, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Tama ba ba? Tinuturo ni Jesus yung Diyos, yung Ama niya. Bakit? Wala siyang ibang sinusunod kundi yung Ama niya na nasa langit. Kaya tayo rin naman, ang sabi ng 7:21 ng Matthew, kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya ang dapat natin gawin ay sundin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ibig sabihin, patirahin ang banal na Espiritu sa ating mga puso upang magawa natin yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kasi kung tatanungin tayo, hindi natin alam yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ang sasabihin natin, puro mabuting bagay. Tama ba? Kaya lang, yung mabuting bagay na yun, kung ikaw ang gagawa sa sarili mo, hindi mo magagawa yun. Tama ba? Magagawa mo lang yung mabuti na yun kung nasa iyo ang banal na Espiritu. Tama po ba? Yun yung sinasabi ng Diyos sa Matthew 7:21. Kaya pagdating ng paghukom, hindi mo nasasabihin na gumawa ka ng mga ganyang bagay. Kasi, ang gagawa niya, yung Holy Spirit na nasa sayo. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Dahil alam na mismo ng Diyos na ginawa mo yun sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinanggap mo sa buhay niya na binigay sa iyo. Amen po ba? Yeah. Yun po ang ibig sabihin niya. Okay. 23, meron ba, Brother Miron? Wala na, no? Okay, ano na? Matthew 7. Kasi karugtong, no? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi na ganyan yung maririnig mo. Ano yung maririnig natin? Well done, my good and faithful servant na. Kasi nakita yung Holy Spirit sa iyo eh. At sabi ng Santiago, kapag tumingin ka sa salamin, dapat di mo kinalilimutan yung sarili mo. Kasi dapat ang nakikita mo dyan si Jesus na nabubuhay sa iyo. Kaya kasabi ni Pablo, no longer I, but Christ living in me. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya yun ang mga Kristiyano. Hindi na dapat tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi dapat si Kristo na nabubuhay sa atin. Okay? Kaya sabi ni Santiago, dapat, pag tumingin ka sa salamin, dapat nakikita mo dyan si Kristo na tinanggap mo sa buhay mo. Tama ba? Hindi mo kinalilimutan yung sarili mo. Kasi mga taong kinakalimutan yung sarili niya, yung mga tumanggap kay Kristo pero bumabalik sa dati nilang buhay. Kinakalimutan nila na tinanggap nila si Jesus Christ sa buhay nila. Kaya
Kawawa sila pagdating ng paghukom. Mananangis ang kanilang mga ngipin. Sabi mo, nangangahit kanilang mga ngipin sa impyerno. Okay? Kaya ingatan natin yung ating pananampalataya sa Diyos at dapat pinipreserve natin yan. Kaya ganito yan. Pag ikaw ba humakbang, papuntang pinto, pag huminto ka, makakarating ka sa pinto. Hindi. Kaya kailangan magpatuloy ka. Kaya sabi ni Pablo, nagpapatuloy ako hanggang sa hangganan. Kaya tayo magpatuloy. Huwag tayo magpatuloy sa nakilala lang natin ng Diyos. Magpatuloy tayo, pakita natin sa gawa yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap mo sa buhay mo. Amen? Tama po ba? Faith without action is dead. Tanda natin yan. Kaya muling sasabihin ko naman sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Kaya ang mangyayari niyan, well done, my good and faithful servant. Hindi yan yung maririnig natin. Kasi bakit? Tinanggap natin ang buong buo ang salita ng Diyos sa ating mga puso ng totoo at nanahan ang banal na Espiritu sa atin at nagkaroon ng pagbabago yung ating buhay. Kaya pagdating ng araw ay well done, my good and faithful servant. Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoong Jesus na nagbigay ng kaligtasan sa atin. Amen? Matthew 7, yan na tayo, 24. Yan, 24. Oh, iba pamagat na yun, no? Matthew 7. Ano na yung pamagat dyan? Bato sa buhanginan. Pusin na natin siya. Flex lang naman na yun. Yun. Hallelujah. Bato sa buhanginan. Matthew 7:24 to 28. Yan. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may itutulad sa isang taong matalino na tayo. Kaya faith without action is dead, sabi ron. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may itutulad sa isang taong matalino na tayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Kaya kapag tayo, yung mga aral natin natututunan, ina-action natin para tayong isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa pundasyon na matibay. Tama? Sino yung matibay na bato na yun? Si Kristo, si Jesus. Amen. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang pundasyon kasi si Kristo. Kapag ang Holy Spirit nasa iyo, kahit anong pagsubok, tama ba? Kahit anong trials, hindi ka kayang matinag. Kasi bakit nasaksiyan mo yung kabutihan ni Jesus, yung pag-ibig niya sa'yo? Hindi mo kayang ipagpalit yun. Tama po ba? Kaya kahit wala kang pera, patuloy ka naglilingkod sa Diyos. Kahit ikaw ay busy sa trabaho mo, patuloy mo ginagawa ng paraan ng oras ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung kapag may pagpapala, punta ka doon. Tama ba? Ay doon, may grocery. Nandito pala no? Kahit hindi naman mga born again Christian yun, patalong-talong ka, tipaklong. Yung tawag doon, tipaklong eh. So, kung saan may bangkay, ano doon yung mga buitre, sabi ng Bible. Kasi may biyaya. Hindi ka na ganoon. Tama? Meron ka lang isang pananampalataya. Kay Jesus ka lang nakatuon. Amen? Ayun ang ibig sabihin, kapag may Holy Spirit ka, hindi ka kayang tinagin. Okay? At nagiging pagpapala ka, hindi mo inaasam yung biyaya. Ikaw ang gustong magpala. Sa totoo lang, kahit walang-wala kang pera, kahit kulang na yung kinikita mo sa buhay mo, parang gustong-gusto mo pang magbigay. Para sa'yo, napakasaya kapag nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya gano'n ang may experience na mga may Holy Spirit sa puso. Kapayapaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, katsagaan, kabutihan, yun yung mga isip niya. Pero kapag wala pa yung Holy Spirit sa'yo, struggle ka talaga, hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Hindi mo alam kung ano ang patutunguhan ng paglilingkod mo. Bahala na, nandun yung bahala na. Amen? Pero kapag may Holy Spirit ka na sa puso mo, matibay ka na kasi may pundasyon ka na eh. Si Jesus Christ na nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen? Umulan ng malakas kaya bumaha at binayo ng malakas na hangin may pagsubok na dinaranas pero ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon ang pundasyon, si Jesus, yung Holy Spirit na sa iyo. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa,
ng mga aral na ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal. Pero mo, ang pangit ng word na binanggit dito, hangal. Ano yung sabihin ng hangal? Walang alam. Basta yung mga pangit na paglalarawan, yun yung hangal. Kaya nawa, hindi tayo maging kagaya ito. Nalagkayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan na malakas, bumaha, at pinayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasa. Tandaan natin, madaling nasasaktan, madaling bumibigay, at nakakalungkot isipin, mawawasak. Baka hindi ka makarecover, tuluyan ka ng mapahamak. Tama? Kaya lagi natin tandaan, ang mga Kristiyano nananockdown, sabi nga ni Pastor Eddie, nananockdown pero hindi dapat manackout. Dapat babangon yan. Lord, sorry po. Babangon muli yan. Tama? Lord, salamat po sa pagtutuwid. Babangon na naman yan at magpapatuloy. Amen? Namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang mga katuroang ito. Sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan hindi tulad ng mga tagapagturo ng utusan. Bakit ano yung mga Pariseo ng panahon? Nagtuturo sila ng salita ng Diyos, hindi sila ang gumagawa ng mga itinuturo nila. Tawag doon mga Pariseo. Mga tagapagturo ng kautusan, ibig sabihin, mga Pariseo. Mga nagtuturo pero hindi isinasabuhay yung kanilang itinuturo. Kaya tayo dapat, mga Christian, mga born-again Christian, yung sinishare natin. Kasi ang main point ng pagiging Christian, yung go and make disciple. Pag-share ng mabuting balita. Kaya dapat, kapag share natin yung mabuting balita, dapat tayo unang gumagawa ng isinishare natin. Para hindi tayo maging kagaya ng mga Pariseo. Kasi ang linaw dito, na pinapahayag yung mga bagay na dapat natin gawin. Upang pagdating ng araw, marinig natin yung well done, my good and faithful servant. At para magawa natin yung tungkulin natin bilang Kristiyano. Alam mo ba? Tandaan natin yan. Kaya itong Matthew 7:21, napakahalagang aralin na dapat natin pagbulay-bulayan at aral-aralin, balik-balikan para higit natin malaman ang mga bagay na dapat natin gawin. Pero dahil wala na tayong oras, hanggang dito na lang tayo, palakpakan natin ang Panginoon, tuloy na lang kami sa susunod. At naman kahit maiksi yung oras natin, marami tayong natutunan. Amen? Amen yung tatak na pagdating ng panahon na dapat makita sa atin yung Holy Spirit, ang katibayan na tayo naging born again sa puso't isip ng Diyos. Ito yung kalooban ng Ama na nasa langit, ang makipagsa kay Kristo at ipadala ang banal na Espiritu para baguhin at magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? Purihin ang Diyos. May tanong ba kayo? Wala naman. Okay? Sige tayo mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Purihin ka sa iyong salita na aming pinagbulay-bulayan. Pagnabayan mo kami, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo. Pagkabat wala pa iba naming kasamahan, nawa, Panginoon, itungo mo kaniyang Panginoon sa lugar na ito, pang sama-sama ka daming ikaw ay sambahin, Panginoon. Parangalan sa oras na ito, dahil ikaw lang ang karapat-dapat sa aming pagsamba. Purihin ka sa matamis mong pangalan, aming Panginoon, sa aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. At pwede na tayo mag-CR bago tayo magsimula sa ating pagsamba sa Diyos. Amen. Sige na, Kaluniron.